ito? Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga taga Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS-AM Radyo Bida, Cotabato City, DXOM-AM Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Magandang Sabado po ng umaga sa ating lahat, Kabangsamoro. Assalamualaikum. Mapita sa kanulangon. Sa mga pagtatanong o mga pagalitanong sa Maguindanao, ngayon po ay Sabado, November 8, 2025. Ako po ang inyong Kabangsamoro, Jeff Mendez, at your service. Assalamualaikum, Kabangsamoro. Ito naman si MJ Alferez at your service. Napapakinggan po tayo ng live sa DXMS AM Radio Bida, 882 po yan sa inyong mga AM radio dial. Ganon din sa DXOL Happy FM 92.7, DXJC 92.1 Voice FM at Gabay FM 97.7. So kahit AM or FM po kayo nakatune in ngayong umaga, no problem! Dahil napapakinggan nyo po kami kahit anong radyo po yung inyong pinakikinggan. At kung kayo may nakatutok sa mga Facebook pages natin, nandyan din po ang Bangsamoro Muna MSSD at your service sa Facebook page ng MSSD, DXMS Radio Bida, DXOL Happy FM at sa Voice FM. Naka-livestream din po ito sa Bangsamoro Media Productions at sa Bangsamoro Multimedia Network. At syempre naka-ere din tayo sa Radio Suara 99.1 DXSL Sunlight FM sa Tawi-Tawi. And open po yung hotline number natin. Ipa-flash na po namin sa screen at sa mga nanonood sa atin ngayon via Facebook Live, paki-screenshot po itong ating hotline number para po sa inyong mga questions, comments, and suggestions. Mag-text po kayo sa 0919-480-4265. 0919-480-4265. Pwede po mag-chat dyan 24 hours. Pero wag lang po kayong tumawag, no? Mag-text lang po kayo dyan. Or pwede rin po kayong mag-message sa ating official Facebook page, Ministry of Social Services and Development. Open po palagi yung ating mga feedback channels para po naman tanggapin yung mga comments nyo, recommendations, questions, at kahit na complaints sa mga programs na pinapatupad ng MSSD. Correct. At syempre naging posible ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service dahil sa pamumuno ng ating butihing minister, Attorney Raisa Jajuri, na miyembro rin ng Bangsamoro Parliament. Greetings muna tayo. Magandang morning! Happy morning po sa ating mga friends, mga kabida natin at Kabangsamoro natin na talagang nagsishare, talagang nagko-komento, nagbibigay po ng kanilang engagement sa ating mga ipinopost sa Facebook natin at the same time sa mga programa po na ating ginagawa. Good morning po sa iyo, Monaida Pukuman. Pukunum. Yan, sorry po. Monaida Pukunum. Ito pinahihirapan talaga tayo. Every Saturday, hirap tayo sa pagbasa ng mga apelido. Arafat Haron Datangkoy. Ibrahim Abubakar, magandang morning. Myra. Sige. Wala po siyang vowel. Sa Rigidan. And James Langko. Diba? Ayan na. Sige.
Ayan, maraming salamat din sa inyong pagsubaybay at pagkomento sa ating mga teasers, no? Marhama Makuntaw. Bongga. Nerdiana Taraji Tama Sali. Diba? Yashrin Saima Sams. Okay. Napisa Sarip at Jonaisa Ulama Aragasi. Salamat po sa pag-like, pag-share, pagbigay po ng mga comments at engage sa mga teasers na pinopost natin. Maraming salamat po sa inyo. And good morning sa lahat po ng mga nakikinig sa atin. Joel Brizuela of Pigkawayan. Suki natin yan. New Panay. Yes. Pigkawayan. And magandang morning din sa inyo. Maayong buntag diha sa mga taga Crislamville o kanang diha po sa Pascual o sa Ende Village, no? Gasita family, De La Cruz family. Good morning. And Kabib, no? Joseph Kabib, hello po sa inyo. Sa mga taga simbahan diha sa St. Joseph Parish. Maraming salamat po sa pagsuporta sa program. Ayan. Siyempre ako din. Siyempre SPDA, Aguinaldo family, Mother Sonia. Hello, Mother Sonia. Good morning. At siyempre ang aking maring Jen Aguinaldo. Magtatampo si ate. Ay, magtatampo pala si Sister Lou. Sister Lou? Sister Lou mo. Ay, Sister Lou. Ay, nakikinig na sa atin. Okay. Nakatune in na kaagad. Walang absent yan. At saka si Mudra. Magandang morning po sa inyo, ma'am. Ayan. Mama. Ayan. Alright, sige. Ano ba ang pag-uusapan natin? Napaka-special ng Nobyembre, kasamang Jeff, no? Dahil ang November ay Bangsamoro Children's Month. Mga bata na naman. Mga bata pag-uusapan natin sa buong Nobyembre. Ayan. So for this 2025, meron tayong temang Kabataang Bangsamoro, protektahan laban sa printed at online sexual abuse and exploitation. That's for the Bangsamoro, no? Meron tayong separate na theme because we would like to give emphasis, no? Sa Bangsamoro Children. Tsaka kung napansin nyo ang tema, very specific. Specific talaga, protektahan laban sa printed and online, no? Sexual abuse and exploitation. Kaya naman, kapag every November, talagang may commitment si MSSD na buong November talaga ay naglipa na ang mga aktibidades sa programa, serbisyo ng MSSD sa buong buwan ng November. Kasi ang commitment ng MSSD is to protect children from abuse, neglect, and violence. So expect din po natin na yung mga pag-uusapan natin every Saturday for the rest of the November ay puro po tungkol sa mga kabataan. Correct. Kabataan in conflict with the law, karapatan ng mga kabataan, kabataan in disaster situation, no? At kabataan sa sitwasyon sa mga pamilyang Bangsamoro. Yun. So marami tayong pag-uusapan for the rest of the Saturdays ng November. Hihimayin natin lahat yan at bigyan natin ng emphasis and highlight yung mga karapatan at mga kaganapan sa mga kabataang Bangsamoro. Siyempre noong November 1 hindi tayo nag-program kasi binigyan natin ng All Saints ba? All Souls All Day. Souls yun. All Souls, no? Ay, All Saints po na. All Oo. Saints and then pag Sunday All Souls na. Yun, oo. So, alam naman po namin na busy Kaya rin kayo. namahinga din tayo. Namahinga na po muna tayo para po naman bigyan daan natin yung espesyal na selebrasyon yan para sa mga Kristiyano. Okay. So, ano ba itong National Children's Month celebration? Ano ba mga activities ng Ministry of Social Services and Development in line with this celebration? Yes. At ano ba yung mga ongoing at mga mainstream programs of MSSD kapag ang pinag-uusapan ay mga kabataan. Pasadahan din natin ng konti yung 4 categories of rights ng children. Yun, ang dami nating Pasada lang kasi every Saturday naman ay pag-uusapan din ng mga ito. Ayan. Ayun. So ang may assignment po para po magpaliwanag sa atin at makausap natin, gigisahin natin. At dapat makinig sila dahil magbabalik ang ating Sabado Panalo. Ay, abangan ninyo yan. Dahil mas malaki na yung premyo. 4 questions every episode and per question ay tatanggap ng 300 million pesos. 300 pesos. Ang makakasagot po ng magsisimula na tayo ngayon. Magsisimula na tayo ngayon. Yes. Okay. So, listen carefully dahil kayo po ay dapat na makinig dahil yung mga questions ay manggagaling doon sa ating mga pinag-uusapan. Correct. So, makinig, matuto at manalo sa ating Sabado
panalo! Oh, kulang ko na sa'yo. Ayan. Na-late. Bakit pa na-late? Na-late pag yun ang ano. Makinig, matuto at manalo sa Sabado Panalo! Late gihapon. Sige na nga. Sige. Makakasama po natin ngayon na episode na ito ang Regional Focal po ng Children and Youth Welfare Program ng MSSD. No other than Miss Aini Nasa RSW. Yun. Magandang morning po sa iyo, Ma'am Aini, and welcome once again. Once again. Dahil Nagbabalik. Nagbabalik si Ma'am Aini para tulungan tayong mapag-usapan ang lahat ng tungkol sa mga kabataan. At ito ay overview muna dahil every Saturday nga maghihimay tayo ng iba-ibang mga programs. No? So, Ma'am Aini, magandang morning at batiin niyo po yung mga tagapakinig natin at pati yung mga supporters niyo ngayong umagang ito. Ayun po, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po, Sir Jeff, Ma'am Jevy, sa mga kasamahan ko po sa MSSD na nanonood at nakikinig ngayon, and to my family po, and sa lahat po ng ating viewers sa Facebook Live and listeners po sa radio. Magandang umaga po. Yun. Okay. Isa sa pinaka-busy na programs ng MSSD, ang Children and Youth Welfare Program. Oo. Dahil ang dami ding mga partners na MSSD when it comes to mga programs for children. Kaya po naman mamaya alamin din natin kung kani-kanino di ba nakikipag-coordinate at nakikipagtrabaho si MSSD para po naman just to make sure na naibibigay natin ang lahat ng mga pangangailangan na sosyal ng mga kabataan dito sa Bangsamoro Region. And tanungin natin si Ma'am Aini, ano po ba yung National Children's Month at bakit tayo nagdiriwang niyan every November of the year? Anong legal basis? Ayan, so kailan nagsimula? So, sineselebrate po natin sa Philippines yung National Children's Month every November because isa po tayo sa 196 countries na nag-ratify ng UNCRC or yung United Nations Convention on the Rights of Children. So, because of that po, meron tayong naisabatas po ito through the Republic Act 10661 na naglalayon na i-commemorate po yung Children's Month every November para po i-promote yung protection of children's rights. Yun po. Na-mention nyo kanina yung Convention on the Rights of the Child. Ano po ba yan? Isa po ito siyang international treaty na naglalayon na i-promote, protect yung iba't ibang rights ng mga kabataan, and isa po yan sa most ratified treaty, halos lahat po ng bansa ay ni-ratify po ito except for one country. At ano yung country? Except for one country. Kasama mo sa Anong country yan, ma'am? Except po ng United States of America. See? US pala wala. US Talaga pala. naman. Oo. Sige, dahil nabanggit na natin ang UN Convention on the Rights of the Child, pag-usapan natin pasada lang. Meron kasing 4 categories of children's rights, no? Oo. Ano-ano ang mga ito, Ma'am Aini? Yung 4 categories of children's rights ay survival, and then development, protection, and participation na mga rights po. So, dito siya, parang isang kategorya, lahat ng right to survival, ang dami niyang nakapaloob, no? So, again, ulitin natin, dahil ito'y kasama sa quiz bee mamaya, yung right to survival, no? Survival rights, development rights, protection rights, at participation rights. Yun. No? So, yun. Apat yun. Kagaya ng sinabi ni Ma'am Aini kanina na ang UN Convention on the Rights of the Child ay kinikilala ng bansang Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya nagpa-follow talaga tayo dito sa convention na ito. So yun, unang-una siguro muna, siguro MJ, ipa-define natin kung ano ba yung child, bukod sa batas. Yes. Sino ba yung kino-consider as child? Kasi may iba, ang akala nila yung bata, ganitong edad lang. So ano po ba ang definition talaga
according to Anong edad? sa legally, no? Ano po ang Definition kinoconsider ng natin child, na yeah. child? So ayun po, kung ibabase po natin sa UNCRC, no? Who is a child? So sabi po ng UNCRC, ang child po ay every human being below the age of 18 years. Pero sa atin po sa Philippines, no, sa atin, meron po tayong sarili ring definition ng child na inline din naman po sa definition ng UNCRC, and this is also based po sa isang batas, yung RA 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. So dito po dinedefine po natin, no, sa ating bansa na ang child daw po ay any person below 18 years of age, same with the definition of UNCRC, or one who is over 18 but unable to fully take care of themselves due to a physical or mental disability or condition. So mas pinalawig mas po natin. inclusive. Yes, yung ating definition. Ini-include siya kasi malay mo 25 years old na siya, pero yung kanyang mentality ay nasa 5 years old of a kid or 10 years old correct. of a kid. So, mas maganda yung definition na talagang dinefine ng maayos. Ibig sabihin, pag sinabi mo bang sa the Philippine government, ay ang definition ng child ay yung dalawa. Below 18 years at yung may sobra 18 years pero ang kanyang kalagayan ng kanyang Vulnerable po yes, to mental or physical po na condition or disability. Yun. So, ano naman po yung pasadahan lang natin ng konti, no? Doon yung mga categories yung 4 ng categories rights ng mga kabataan. So, ayun po. So, unang-una po, yung survival rights. So, ito po siya, yung rights ng mga bata na ini-ensure po na they have access, no, to the basic necessities such as yung healthcare, nutrition, and a safe environment. So, nandito po, kailangan mabigyan sila ng sapat na pagkain, tirahan, malinis na tubig, yung healthcare po, primary healthcare, and ligtas na kapaligiran, like sariling bahay, maayos na tinitirhan. Ayun po. So, next naman po dyan is yung development, no? Dito naman po sa development rights, ito po yung mga rights nila na nakafocus po sa pag-develop ng kanilang full potentials, no? Through education, nandito po yan, leisure, cultural activities, and access to information. So, dapat makapag-aral po ang isang bata, may time po siya na makapaglaro, and then lumaki sa isang caring at nurturing na environment. So, yun. Okay. And then yung third right po, which is the protection rights, yun po yung mga rights nila na dapat sila po ay protektado po sa anumang uri, no? All forms of harm, abuse, neglect, and exploitation. Yun. So, dapat po ang mga bata ay hindi inaabuso, hindi pinapabayaan, hindi po sila sinasamantala, ganun po. And then, yung last, yung ika-4 po natin na rights, no, ay yung participation. So, dito, dapat po ma-ensure, no, ang mga bata po ay may karapatan na marinig, respetuhin po yung kanilang mga opinion, yung kanilang mga views, and involve them in decisions that affect their lives. Ito yung pinakamahirap, I think. No? Lalo ng mga parents, pagkabata, hindi kayo kasali dito. Ganyan, no? But, klaro masyado na this is the 4th category, participation rights na ang mga, may karapatan ng mga bata to express their views, no? Ano ang mangyayari? Kasi ito talaga ang tanong Ano ang mangyayari kapag halimbawa sa isang family, hindi na e-enjoy yung isang bata sa isang household yung kanyang mga karapatan. Kasi sa US, meron silang social services Takot na takot yung mga parents na pag nireport ng kapitbahay sa social services, yung mga anak na hindi nyo pinapakain ng mabuti, tapos hindi nyo pinapag-aral, naku, pumupunta yung social services, nag-i-investigate, tapos kukunin ang bata at ilalagay sa adoption system para mahanapan ng foster parents while hindi capable yung kanyang biological parents. Sa atin po ba sa Pilipinas, and siguro dito na lang sa Bangsamoro, ano po ba yung situation kapag po hindi na-enjoy? Kasi lagi nating sinasabi, binabanggit itong mga karapatan.
pero hindi naman klaro kung anong ganap kapag hindi natin sinunod yan. So what kung hindi ko pinakain yan ng 3 times a day? So what kung hindi ko pinag-aral at pinagtrabaho ko na lang yan? Wala naman akong, may pananagutan ba ako? Mayroon bang instance na nanagot ang magulang sa gobyerno or sa batas na bansa dahil hindi ko inasikaso yung mga anak ko? Meron po tayong mga batas, no, na nagko-cover nun. For example, yung RA 7610 na nabanggit ko po, yung batas po na yun, it seeks to protect children from all forms of abuse, neglect, and exploitation. So, pag pinabayaan po ng mga magulang, hindi po binigay yung mga kailangan nila, kung tutusin ay covered po sila nun. And sa mga ganong cases po, no, kaya nga po tayo dito sa Ministry of Social Services and Development, we provide support services, no, programs and support services anchored on these 4 rights, no. Sa tingin ko, mas mahaba yung pasensya ng natin, ano? At saka may respeto tayo doon sa kultura ng Pilipino. Yes. Na sa US kasi okay lang na i-pull out nila sa magulang yung bata tapos ipa-adapt sa iba. Pero sa atin parang mamamatay yung magulang kasi baka hindi naman nila kasalanan na mahirap sila at hindi nila kayang pakainin. So ang ginawa ng gobyerno, binigyan tayo ng programa to make sure that we can take care of our children. So merong 4Ps, may Pantawid Pamilyang Pilipino program para mapag-aral mo yung mga anak mo, mapakain mo ng masustansya yung mga anak mo, may mga different programs, may feeding program. Nakita mo yung difference ni Western at saka ni natin na Pilipino. We are very protective with the family values and ties na instead of paghiwalayin yung pamilya, alisin natin ang anak niya dyan, ipaghiwalay yung pamilya, no. Pagbuklurin pa rin natin ang pamilya at punan natin kung anong problema, baka kasi hindi kumakain yan, kasi wala naman talaga silang means of living. Tsaka marami tayong mga sessions, programs like parenting enhancement sessions, responsible parenthood, no? So, ang sa atin, ang bawat pamilya ay pinapaalala sa kanila, parate, ang inyong mga responsibilidad bilang magulang. Sa kanila, parang, okay, kung you're not doing your job, you're not doing your, wala na, alisin na kagad. Amin na yan at may mga couple na gusto ng anak pero walang anak, sila na lang mag-alaga sa anak mo. Pero hindi, parang sa atin parang tabu masyado sa Pinoy, lalo na sa Bangsamoro, because no matter how many we are sa isang pamilya ng Maguindanao, pamilya ng Maranao, kahit maliit yung bahay natin, sama-sama tayong lahat. Families. Kahit ano yung pagkain natin, pagsasaluhan natin yan. So yun yung kaibahan. At ang maganda dito, hindi naman nagpapabaya sa gobyerno, lalo na sa MSSD, pag meron mga worst case scenarios, may worst case situations, because pwede naman nating i-pull out yung bata at ilagay sa isang protected na custody, no? Meron tayong mga halfway home, meron tayong kalinga para alagaan yung mga kabataan na merong mga na problema o may mga challenges na kinakaharap. Pero ay hamon din para sa mga parents natin na ang pagpanganak ay isang responsibilidad. Yes. Diba? Yun talaga yung pinaka sentro niyan. Hindi pwede magtakalang panganak, oy. Tingnan niyo po sa mga parents, hindi naman kami nagmamagaling, pero tingnan niyo po yung capacity ninyo para magbuhay ng mga anak. If you think na yung kinikita ninyo ay para lang sa 2 o 4 o 3 for members of the family or 4 na members of family, yun lang po ang iplano ninyo. Yun lang po din ang gawin. Yun lang po, mag-anak lang po kayo ng 2 kasi yun lang po ang kaya nyong i-provide. Kung kaya nyo naman, no problem. Kung kaya nyo naman, ang iba nga nag-aasawa pa ng 2, 3, tapos hindi naman kaya pa i-provide yung mga pangangailangan ng pamilya. So, stop doing that. Ganun talaga pagkasabi. Don't do that. Tingnan nyo muna yung capacity ninyo para maka-contribute naman, kasi alam mo, nababaon tayo sa utang dahil ang dami-daming may hirap. At ang dami-daming may hirap dahil, aside from the corrupt, kasi syempre mga kurakot, hindi na natin sila kayang habulin at isa-isahin pa. Pero kung tayo mismo instead of maging part ng solusyon, ay nagiging pandagdag pa sa problema dahil wala na nga tayong makain, anak pa tayo ng anak, 5, 6, 7, tapos wala kang papakain. So, wag na muna. Control din pag may time. Pero tanong ko kay Ma'am Aini, syempre,
kahit tayo ang MSSD ang lead no ng celebration ng Bangsamoro Children's Month no every November, tama ba? Sa atin po sa BARM, no, led po siya ng RSCWC. And ang RSCWC po ay chaired by the Ministry of Social Services. Ano yung RSCWC? Regional Subcommittee for the Welfare of Children. Yun. Regional Subcommittee for the Welfare of the Children. So, isang committee yan. Ibig sabihin ng committee, binubuo yan ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Yes, mga BIMOAs po natin. Or Bangsamoro Ministries, Offices, and agencies. Sila po yung nagsasama-sama sa isang committee na yan para po naman maibigay yung tamang proteksyon. With the RJJWC po, or the Regional Juvenile Justice and Welfare Committee. Yun. Which is also chaired by the MSSD. So nakikita ninyo, mga Bangsamoro, nakikinig sa atin, yung usapin po ng mga pangangailangan at kapakanan ng kabataan ay sama-sama, it's collaborative ang effort para po mapunan yan. Kasi hindi lang kaya, hindi kaya ni MSSD lang yan. Yun yung tanong ko. Sa dami-dami ng challenges natin sa mga kabataan natin, lalo na pag-protect ng kanilang mga karapatan, sino-sino or ano-ano mga ahensya, agencies ang katuwang po ni MSSD para po mabigay sa mga kabataang Bangsamoro yung nararapat na support para sa kanila para mapunan natin yung lahat po ng apat na rights nila, no, ang tawag categories of the rights of the children. So, ayun po, sa RSCWC, yung committee po na ito ay binubuo ng 27 members, no? Iba't ibang BIMOAs, and also the RJJWC ay meron namang 21 members. So, nandyan po ang MILG, or the Ministry of the Interior and Local Government, ang Ministry of Health, ang MBHTE, Siyempre, may hindi po ako mabanggit at magtampo. Pero wag nang banggit. Ano naman po, ang mga BIMOAs. And also, we have development partners po. Na, yung mga international NGOs. Yes po, nandito po ang UNICEF, UNHCR. Marami po talaga. Pagdating sa bata ay marami pong, kumbaga, tumutulong. Maraming tumutulong. Interesadong magbigay ng mga support services. And also, mabalikan ko lang po kanina yung sinabi niyo, Sir Jeff, tama po na kapag hindi na ibigay yung mga rights ng mga bata, meron din po tayong mga municipal social welfare officers, no? Kung saan nire-refer po sa kanila yung mga ganong cases and pupuntahan po, i-assess, magkakaroon ng validation, and then magsisimula po yung case management process kung itutukuyin ano yung mga problema, bakit hindi na-insure yung rights ng mga bata, at hahanapan po natin yun ng paraan through various interventions, no, kung paano yung bata ay ma-exercise niya yung mga rights na yun. So ang tanong ko dyan, sa MSSD, paano yung ating implementasyon, no? Kasi alam natin na grabe yung hamon, no, yung mga challenges dyan ng MSSD sa implementation. Kasi kaya nga ang daming tumutulong sa mga bata, dahil one of the most vulnerable na mga grupo ang ating mga kabataan. Kumusta naman ang implementation ng MSSD? Yung bago dun sa implementation, tanungin muna natin, ano ba yung mga highlight programs? Kasi ang dami eh. So mga mainstream programs lang po na naging resulta ng pag-uusap ng committee na binabanggit po natin, at ngayon ini-implement po ng iba't ibang mga ahensya, this time sa MSSD. Ano po ba yung mga mainstream programs natin for the children? Yung mas malalaki na mga programa. Yun po, nabanggit ko kanina, meron po tayong Kupkup, no, for the orphans. That is parang flagship program po yan ng MSSD. And then, marami po tayo pagdating sa protection, no? Kupkup is for the orphan children. Yes po. Yes. And then, orphan, ulila, no? Walang nanay, walang tatay. Yes po. And then, sa protection po, marami po tayo doon na iba't ibang mga programa. Most of these po ay nabuo in partnership or in collaboration with our mga partners po, no. So dito nagkaroon po tayo nung mga series of mga advocacy and awareness campaigns yung regarding child protection, no. Mga dito regular program po ng MSSD yung
nagbibigay ng mga aftercare packages sa mga children in need of special protection. So, dito rin po, meron tayong mga binibigay ng mga welfare goods sa mga bata. Sa ECCD, marami din po tayo. Iba't ibang services po, no? Pagdating sa early childhood and development. So, Isa sa magandang program sa ECCD ay yung free birth registration, no? Diba, meron tayong free birth yes. registration. We have the free birth registration program po. Hindi po siya talaga specifically kumbaga under ECCD. Separate po siya separate natin siya. na but under the Child and Youth Welfare Yun. Program din po. Important din po itong free birth registration kasi Correct. having a birth certificate, no, is yung pagkakaroon mo ng legal identity. Correct. Susi din ito. Yes, para maka-access doon sa mga iba't ibang services and ma-exercise po yung mga rights ng mga bata. Like Yun. rights to education, mga ganun po. So, yung free birth registration ay isa po yan sa mga programa natin sa Child and Youth Welfare Program. Meron din po tayong mga support na binibigay para sa mga children in conflict with the law and children at risk. We also have support to end child labor, programa din para sa mga children in street situations. And then for youth, since Child and Youth Welfare Program, meron din po tayo for youth, yung RISE na program, and also mga internship programs po. And actually, marami-rami din po. Sobrang yung dami. ginagawa natin with our development partners, no, and other DMOAs. Alright. Sa pagbabalik natin, tingnan naman natin kung ano pa ba yung mga aabangan natin ng mga programa for the coming months, no? Na mula po sa MSSD kapag ang pinag-uusapan ay mga kabataan. Pero bago po tayo mag-end for commercial o mag-break for a commercial, mag-Sabado Panalo. Yes! Ready na po ba kayo? Ready na po ba? Manalo ng 300 peso worth of GCash. Di ba? At mag-comment po kayo ng tamang sagot. I-comment nyo po yung tamang sagot at paunahan po ito. Kung sino po yung pinakaunang nakita po ng atin pong technical assistance ay siya po ang mananalo. Ang question number 1 po natin, madaling-madali lang ito. Pinag-usapan kanina, anong buwan ipinagdiriwang ang Bangsamoro Children's Month? Sige. Okay? Dahil man kahirap to. I-message nyo na kaagad, i-comment nyo na kaagad. Anong buwan ipinagdiriwang ang Bangsamoro Children's Month para po manalo ng 300 peso worth of GCash? I-message na po ninyo yan. Dalawahin mo na. Anong month ang ipinagdiriwang ang Bangsamoro Children's Month? And ang question number 2 po natin. Yes, ang question number 2 natin ay, eto, paano ba ito sagutin? Kasi kanina, parang in-explain ni Ma'am Aini na dalawa for the Philippine government. But ang itatanong natin, ayon sa convention, ayon sa Convention on the Rights of the Child, ano ang edad ng isang child? Yung general, no? Yung general na Convention on the Rights of the Child. Yan. Anong edad? No? Yun ang question number 2. Anong edad daw pagka ang itinuturing natin na bata? Sige, message nyo kagad. Number yan. Ano lang, i-comment nyo po dyan. Dami na nag-comment agad. hindi number lang. Kasi dapat merong isang word that is modifying the number. Dapat hindi daw number. Hindi. Ay, bigyan na lang natin para number na lang kaagad. Blank years old. Hindi. So, ilan? May pang blank. Sige. Sige, basta. Yun na siya. Tingnan natin. Ilagay nyo na number. Okay, magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo, mga Kabangsamoro. MSSD Barb at your service. Mahalagang bigyang pansin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Huwag nating kalimutan na minsan sila ay naging mahalagang bahagi rin ng ating lipunan. Wala tayo ngayon kung hindi sila nagsikap at naghanda noon. Kaya nararapat lang na sila ay ating mahalin, pansinin at asikasuhin. May iba't ibang programa ang pamahalaan para kay lolo at lola para makatulong sa kanilang makaagapay sa kasalukuyang panahon. Tiyakin natin na napapakinabangan nila ang mga programang ito bilang pagtanaw ng utang na loob at
pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Babae man o lalaki, tayo ay may malaking papel na dapat gampanan para matiyak ang kaligtasan ng mga kababaihan saan mang lugar at sa kahit anong pagkakataon. Makiisa, suportahan ang Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act. Sama-sama nating labanan ang karahasan at pang-aabuso sa mga kababaihan. Tandaan at sabihin sa ating sarili, a vow free. Bangsamoro Community starts with me. Paalala mula sa Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM. Siya si Farida, 9 na taong gulang, may pasa sa braso, sugat sa paa at kalmot sa mukha. Kailangan niyang kumita. Kung hindi ay bugbog ang sasapitin niya. Ama! Tama na po! Ayaw ko na po! Maawa na po kayo! Nasasaktan na po ako! May kilala ba kayong bata na sinasapit ang parehong sitwasyon? Kumilos. Magsumbong sa VAUSI Desk Officer sa inyong barangay o di kaya tumawag sa hotline number 0906-178-410. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bangsamoro muna. Nagbabalik po ang programang Bangsamoro muna, MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Alferez. Ayun na, sana ay may nanalo dun sa mga question natin. Napakahirap. Question 1 and 2. Sana meron na kagad 300 peso richer. Yes, oo. Dalawang 300 peso richer na po ngayong umagang ito. At bago po tayo magpatuloy, mag-MSSD updates muna. MSSD updates. Nagsagawa po ng disaster preparedness training para sa mga para-social workers sa Cotabato City ang MSSD. May ulat para sa atin sa Joan Magbanwa. Jo, go ahead. MSSD para sa Bangsamoro. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Upang higit pang palawakin at paigtingin ang mga kaalaman ng para-social workers mula sa Cotabato City sa larangan ng disaster preparedness at response, nagsagawa ang MSSD sa pangunguna ng DRMD ng Bangsamoro Lingkod Pamayanan para sa Kapayapaan Training mula October 27 hanggang 30, 2025 dito sa Precious Cabana Resort and Hotel, Dos, Maguindanao. Dinaluhan ito ng humigit kumulang 40 PSWs mula sa iba't ibang barangay ng Cotabato City kasama ang mga kinatawan mula sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Sandra Gani, Social Welfare Officer 3, na layunin ng pagsasanay na madagdagan ang kaalaman ng mga PSW, lalo't sila ang direktang kumikilos at nagsisilbing tulay ng MSSD sa mga komunidad. Ipinresenta rin niya ang mandato ng MSSD upang higit na maunawaan ng mga kalahok ang papel ng ministry sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mamamayan sa panahon ng sakuna. Sa kabuuan ng 4 na araw na pagsasanay, tinalakay ang iba't ibang programa sa ilalim ng DRMD gaya ng Emergency Relief Assistance, Emergency Shelter Assistance, Water, Sanitation and Hygiene at ang IPART system. Ipinaliwanag din ang Community Disaster Preparedness, Camp Coordination and Camp Management, Internally Displaced Persons Protection at Data Protection Law bilang mahalagang bahagi ng epektibong disaster response. Nagkaroon din ng mga hands-on activities tulad ng pagbuo ng modelo ng evacuation center at oryentasyon sa tamang pagsagot ng general intake sheet. Sa bahagi ng socialization night, nagpakitang gilas ang mga PSW sa pamamagitan ng mga palaro, pagkanta at variety show bilang paraan ng pagpapalakas ng samahan at pagkakaisa sa pagitan ng mga kalahok. Ayon kay Gerald Love Santo Tome, PSW mula sa Rosary Heights 4, lubos siyang nagpapasalamat
salamat sa 4 na araw na pagsasanay na aniya ay napakahalaga upang higit na maunawaan ang kanilang tungkulin sa field, lalo na sa mga bagong PSW na katulad niya. Binigyang diin niya ang kanyang pinakamalaking natutunan mula sa aktibidad na preparedness is a shared responsibility. Dagdag pa ni Santo Tome, mananatiling tulay, gabay at kaagapay ang mga para-social workers ng MSSD sa pagtugon sa pangangailangan ng mga komunidad, kasabay ng layuning isulong ang kahandaan at pagkakaisa sa harap ng anumang kalamidad. At yan ang ating update sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team. Ako si Joanne Magbanwa ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Maraming salamat, Joan Magbanwa. MSSD Updates. Sa Cotabato pa rin na merong 320 pamilyang nasunugan sa Poblasyon 7 ang tumanggap ng cash assistance. Ulat mula kay Hasmin Ayub. MSSD para sa Bangsamoro. Assalamualaikum mga kabangsamoro. Nasa 320 na pamilyang apektado ng sunog mula sa Poblasyon 7, Cotabato City ang tatanggap ng tulong pinansyal mula sa MSSD. Ang pamamahagi ng tulong ay isinasagawa sa ilalim ng Emergency Shelter Assistance Payout ng Disaster Response Management Division dito sa People's Palace, Cotabato City ngayong araw, October 28 hanggang October 30, 2025. Sa kabuuang bilang, 256 pamilya na totally damaged ang bahay ang nakatanggap ng cash assistance mula 30,000 hanggang 40,000 bawat isa. Umabot sa 47 pamilya ang major damage ang bahay na nakatanggap ng mula 20,000 hanggang 30,000 bawat isa. Samantala, 17 pamilya naman ang partially damaged ang bahay ang tumanggap ng tig 15,000 bawat isa. Isa sa mga beneficiary, si Mama Elda Tubandar mula sa Purok Tadaman, ang nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat sa MSSD. Ayon kay Dato Bandar, ang natanggap na tulong pinansyal ay magagamit ko sa pagpapatayo ulit ng aming bahay at makapagsimula muli kaming pamilya. Bersyukuran tanong sunya pa mga sa opisina MSSD ka apya panon mambo na napinggal bakiran so kanila na kuana hakiran yan o mga lakitano banto ng tutungan. Sukurtano ka Allah Ta'ala. Na pido masle makwatano na natsukuran tano kamapyak pangka adan nakwatano. Samantala, nagpaalala si Hasim M. Gyamil, ang MSSD Director 2 for Operations and Programs, sa mga nasunugan na palaging maging handa sa kahit anong sakuna at maging maingat sa paggamit ng apoy katulad ng pagsindi ng kandila at iba pang maaaring pagsimulan ng sunog. Sa pagkakataon nang tayo ang hirap bumangon sa pagkakataon ng mga sakuna, ang pinakamayaman nating kultura ay ang pagtutulungan at bayanihan. Ang payout ay isinagawa sa pakikipagtulungan sa mga kawani ng Cotabato City Government. Ang programang ESA ay bahagi ng patuloy na pagtugon ng MSSD sa mga pangangailangan ng mga vulnerableng sektor, komunidad at internally displaced persons sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na naapektuhan ng mga sakunang dulot ng kalikasan at gawa ng tao. At yan ang aking update sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team. Ako si Hasmin Ayub ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Updates. Maraming salamat, Hasmin Ayub. MSSD Barb at your service. Balikan na natin ating bisita, MJ. Ayan, nandito po pa rin po si Ma'am Aini NASA, RSW, Regional Focal Person ng Children and Youth Welfare Program ng MSSD. Puntahan natin yung tanong. Kanina nabanggit natin yung SIME. May tema tayo. Kasi masyadong specific. Specific yun. So, ma'am, may paliwanag ba? Kahit na short lang kung bakit naging ganun yung tema natin? Ito pong tema natin no, sa BARM ay Kabataang Bangsamoro, protektahan laban sa printed at online sexual abuse and exploitation. Ay ano po ito, hango po ito no sa national team po na binaba ng Council for the Welfare of Children, no? Na sila po yung lead ng National Children's Month. So ang theme po for this year ay OSAEC, SISAM, Wakasan, Kaligtasan at Karapatan ng Bata Ipaglaban. So sa atin po sa BARM, pareho rin naman po yung tema, nakafocus sa issue ng OSAEC at SISAM. Ito po yung OSAEC,
Yan po yung OSAEC is online. Sexual Abuse or Exploitation of Children. And yung CSAM naman po stands for Child Sexual Abuse or Exploitation Material. So, recently po, no, mga, actually hindi lang recently, mga, nitong mga ilang ano na rin po, tumataas po, no, yung mga kaso na related sa mga online abuses and exploitation of children. So, ito po siguro ay dala na rin, no, sa advancement ng technology. Correct. And ang mga kabataan po ngayon ay talagang exposed. Grabe. At talagang Screen time. yes, talagang gumagamit po talaga ng internet. Yeah. So, ayun po, marami na rin pong mga initiatives, no, pagdating sa pagpapa-aware, no, ng issue na ito. And isa po siya sa actually hindi siya isa. Ito po ang naging tema for this year dahil sa mga tumataas na kaso ng OSAEC and CSAM. And sa atin naman po sa BARM, though we do not have the data, no, dahil din po siguro sa underreporting, but preventive po siya, no. May ilang lugar po sa atin na may high risk po, no, pagdating sa OSAEC and CSAM, but we wanted to prevent po, no, yung pagtaas ng kaso if ever. Pero ang klaro dito, hindi dahil walang report, hindi nangyayari. Hindi nangyayari. Kasi minsan, alam naman natin na mahirap yung iba hindi talaga nagre-report, no? So again, hindi dahil walang mga datos, walang nangyayari sa ating mga, aktual na nangyayari sa ating mga communities. Ulitin natin, ang tema natin for the Children's Month celebration for 2025 ay Kabataang Bangsamoro, protektahan laban sa printed at online sexual abuse and exploitation. Yan na, may tutok na po doon sa printed and online sexual abuse. Hindi lang basta-basta talagang specific sexual abuse, no? Dahil yan po talaga ang primary problem, no, na kinakaharap natin ngayon nationwide at sa buong mundo siguro. Yan ay yung problema because okay lang doon sa mga magulang na meron talagang ginagawang sistema para ma-check yung ginagawa ng anak nila online. Tapos merong limitasyon sa screen time. Pero kadalasan po kasi kadalasan na naapektuhan nito ng mga nasa poverty line ng mga tao Kasi habang naglalaba ako, bahala na muna yung anak ko. No? Nagtatrabaho ako, sige, iwanan na muna ng cellphone dyan. Tapos kung sino-sino nang kausap. Hindi na rin nakikita ng mga magulang yung pag-alis-alis ng mga anak nila. Nagpupunta sa mga internet cafe para may mga kausap na pala, may kamit na pala. May mga situations na gano'n. So, yun ang tinututukan natin ngayon. Sige, sa tema natin ngayon, Ma'am Aini, ano yung mga nakalatag na calendar of activities natin sa buong November? For the Bangsamoro Children's Month. So, ayun po. So, kakatapos lang po, no, nitong kick-off natin, no? Noong November 3? Yes, noong November 3 po. Nagkaroon po tayo ng kick-off ceremony or yung to formally open the 2025 Bangsamoro Children's Month celebration. So, yung nakagawian po natin, nagkaroon po ng flag raising ceremony at sabayang bigkas ng Panatang Makabata na nag-participate po ang mga bata dito, selected children po, no? Sa OCM Girls po yun. After that ay nagkaroon po ng programa para sa launch nung BARM CSAC Handling Protocol or yung CSAC po stands for Children in Situations of Armed Conflict. Okay. Ayun Mag-uusapan din natin sa mga susunod na sa mga susunod na episode. Children in Situations of Armed Conflict. Yes po. And also yung OSAEC and CSAM po ay pag-uusapan din sa mga susunod na episodes. And then, nagkaroon din po ng inaugural feeding during the kick-off. So, through the mobile kitchen po na meron po tayo, no? Successful talaga yung yung November 3 na kick-off program ng Bangsamoro Children's Month at dinaluhan, no? Yes, ng mga member PMOAS po. Galing. At mga bata. Yes, mga bata. And then, kami po, kami ng mga kasamahan ko po ay nakagaling lamang po sa Sulu. Sulu naman. Yes po. Sulu. Nagkaroon kami doon ng Child Protection Orientation. Kasabay po nito
na nag-conduct din po ng capacity building on the development of 4 legacies for children para sa LGUs ng province of Basilan. Yun. Ito naman ay empowering the local government units, no? Kung paano ang tamang pagprotekta sa ating mga kabataan sa provincial level. Yan. Yes. Meron pa ba? And then yes po, sa mga parating po na araw, magkakaroon din po ng ito po series of orientation, no? Child protection orientation, but nakafocus po sa issue ng OSAEC and CISA-M. So meron po tayo para sa Center for Persons with Disability, and then meron din pong parating na capacity building workshop on child budget and expenditure tagging and tracking. Ano yan? So, budget planning po ito para sa mga kabataan. Yes, programs for children. And then, aside po doon sa child protection orientation sa Center for Persons with Disability, itatarget po natin para sa mga internet. And then, meron din po tayo itatarget ng mga guidance sector communities, probably po sa special geographic area or sa Maguindanao del Norte. And then, indigenous, children in indigenous communities, sa, probably po sa UP, or South UP, and or South UP. Mga ano po yan, child protection orientation na ikakanda. And sa November 20 po, magkakaroon po nung SWARACON 2025 or the Social Welfare Annual Research Advancement Conference po na pinapangunahan po ng Planning and Development Division ng MSSD sa KCC Mall po. And dito na yung mga nakapasan na mga research, tama ba? Yes po. And yun po, iba't ibang research, may mga research din po regarding sa mga bata. And then sa November 24, kasi po yung last week ng November po, no, kasabay ng Children's Month ay sinicelebrate or ginugunita din po natin yung Juvenile Justice and Welfare Consciousness Week. So last week ito ng November. Okay. So mag-opening program po, no, on November 24. Short program lang naman po siya at magkakaroon po kasi ng art competition po, no, sa mga piling facilities po natin dito, particularly mga facilities na nakikater sa mga children in conflict with the law. Anong contest to? Art making contest, art competition. So, po. art competition. Yes po, and ang mananalo po doon ay i-award po during sa culmination po ng ating Bangsamoro Children's Month sa November 28. So, meron din po tayong activities pa na very po siya, inline sa ating team, yung Moro Vloggers Forum. Okay. On OSAEC CISA-M. So, dito po, we will invite emerging Moro Vloggers po, no? Sa isang forum kasama po ng iba't ibang mga duty bearers and other stakeholders, no, to discuss yung itong OSAEC at CISA-M and how we can invite them, no, na maging kasama natin, maging advocates, no, sa pagprotekta sa mga bata, yung responsible po na paggamit ng internet po, and hopefully magkakaroon po ng pledge of commitment, no? And then, meron din po tayong dialogue on the Pillars of Justice. Sa last week na po ito ng November, yung dialogues on the Pillars of Justice is a high-level dialogue po, no? Kasama po yung iba't ibang Pillars of Justice po, no, natin dito. So, parang summit ba siya? Parang ganun ba ang mangyayari? More on pag-uusap po siya. Meeting. Yes. And magkakaroon din po ng Regional Declaration of Commitment, no, on the rights of children. And then, meron din pong culmination activity na mangyayari sa November 28. Nabanggit ko, kasabay po niyan yung first ever Bangsamoro Children's Congress, no, and selection of
child representative natin. First ever po na mag-e-elect tayo kasi previously ay appointed po. So since nag-18 na po siya. Representative to what po yan? Child representative ng ating region po. Yes. So dito po sasabay siya sa culmination ng ating doon sa Congress siya i-elect. And yes po. Pero yung Congress ay ilang days po siya. And yung election on the day of the culmination. Okay. Yes. So sino po ang mag-e-elect niyan? Grupo ng mga kabataan? Yes po. Organizations, ng youth organizations ang mag-e-elect? Individual or organization? Bawat provinces ay merong ipapadala na 5 representatives, no? Magkakaroon po ng mga workshops and yun po, may mga orientation and then dialogue and then election of officers, and in collaboration po ito with other BMOAs, no, yung member din po ng committee, and also development partners, ang UNICEF nandyan din po. Yun. And MALG, yes. We have 2 minutes more. I-wrap up po natin, ma'am. Saan na po tayo ngayon when it comes to protecting the children in the Bangsamoro? At ano po yung mga paalala ninyo sa mga magulang at sa mga kabataan? Siguro po ang paalala ko po, no, as duty bearers po, as parents, we are responsible po, no, and we should do our part to guide and protect our children. Yun po, offline and online. So and hindi lang po dapat ito ginagawa during November, but every day po. And kami din naman po sa MSSD, no, sa pangunguna po ng aming proactive at ever supportive na Minister, Attorney Raisa H. Jury, ay patuloy po ang pagpo-provide ng mga programs and services para sa welfare and protection ng mga marginalized and vulnerable, especially po mga children, no? Para din po doon sa may mga concerns or may gusto pong iparating sa amin, i-report, wag po kayong mag-atubili na pumunta sa aming mga municipal social welfare officers po, no? Lahat po ng LGUs sa BARM ay meron po tayong MSWO. Yes, mga MSWO. So, pwede po kayong pumunta, and also doon po sa mga gustong maka-avail ng programa, pwede rin po kayong magtanong. So, ayan po. Maraming salamat po, and happy Bangsamoro Children's Month po sa ating lahat. Yan po si Ma'am Aini nasa RSW Regional Focal ng Children and Youth Welfare Program ng Ministry of Social Services and Development. Maraming salamat din po sa iyo, Thank Ma'am you so Aini. much. Hope to see you soon again. Alright. Sige, diretso na tayo sa ating Questions na tayo. question. Last 2 questions Yes, natin. last 2 Third questions. question natin, madali lang po ito. Magbigay lang po kayo, o ready na po ba kayo sa pagsagot? Ito na question number 3 Magbigay ng 2 sa 4 na categories ng karapatan ng mga kabataan. O nabanggit na po kanina yon. 4 yung categories, pero 2 lang yung kailangan namin. 2 lang na sample category. 2 lang. Any 2 from the 4. Ayan. 4 po yung categories, 2 lang po i-message nyo sa comment section. Sige na po, i-message nyo po. Paunahan. Go! Yan. And question number 4. Question number 4, eto, mahaba-haba ito, pero tatanggapin natin kung sinong pinakauna hanggat matapos ang ating programa. Sa end ng ating programa. Ano ang tema ng 2025 Bangsamoro Children's Month Celebration? Yun. Yan. Sa halagang 300 pesos, ses? Diba? Dapat lang. Ayan. Sige. Ayan, so nagdaan yung isang oras na. Ulitin mo ng question. Sinabi ko ba? Oo, isang beses. Ano ang tema ng 2025 Bangsamoro Children's Kompleto Month ha, Celebration? dapat kompleto. Tema ng Bangsamoro Children's Month Celebration. Kompleto po yan. Kailangan po ninyo masagot para meron kayong 300 peso worth of GCash. Alright, isang oras na balitaktakan at punong-puno ng impormasyon. Lalo na sa ating mga kabataan, importante talaga itong online na pagsugpo sa online sexual exploitation and abuse. Ayan. So nagtapos sa ating isang oras na programa. Sa mga karagdagang tanong po at paglilinaw tungkol sa pinag-uusapan natin, may mga
susunod pa ng mga Sabado. At Yes. himay-himayin pa natin ang iba't ibang challenges at mga programa at serbisyo ng MSSD para sa ating mga kabataan. Ayan, kung may mga tanong, pwedeng mag-message sa amin o di kaya mag-text sa ating hotline number 0919-480-4265. Ayan. Muli, ito po si MJ Alvarez. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. Sa ngalan po ng buong hanay ng Communications Division ng MSSD at syempre kay Carl Daniel, IT Specialist po natin, at ating technician on board, Dennis Pido and Jonathan Estorbo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Jeff Bendez. Have a safe weekend everybody and see you next time. Dito lamang sa ating programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ang mga pananaw at